Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Noah kasama ang isang babae na nagngangalang Julie. Habang nasa isang cafe, nagkwento si Noah ng nangyari tungkol sa panaginip niya nung nakaraang gabi. Ipinaliwanag naman ni Julie ang kahulugan ng kanyang panaginip at iniugnay ito sa isang nakakatakot na bagay. Habang si Noah naman ay naiinip na sa mga sinasabi ni Julie. Pagkatapos ay tinanong ni Julie ang tungkol sa kanyang zodiac sign na lalo pang nagpadagdag sa pagkainip ni Noah. Bigla naman napatingin si Noah sa isang babae na nasa katabing mesa habang kumakain kasama ang nobyo. Nakaramdam naman si Noah ng pag-akit sa kanya, mukhang interesado rin ang babae kay Noah dahil tumingin din ito sa kanya. Sa mga sandaling iyon tumayo ang babae at pumunta sa banyo bilang isang sinyalis at dali-dali naman sumunod si Noah sa kanya at lumipat ang eksena sa isang mainit na bakbakan ng dalawa. Kinabukasan paggising ni Noah, sinabi ni Noah kay Rex ang tungkol sa nangyari sa kanya nung nakaraang gabi. Sa balit pinayuhan siya ni Rex at sinabing maghanap na siya ng makakasama sa buhay kasi siya ay tumatanda na. Samantala nabanggit naman ni Noah na namimiss na niya ang dating nobya na bigla na lang umalis sa kanya nang walang paliwanag. 2 taon na ang nakakalipas. Nag-flashback ang eksena kung paano nagkakilala si Noah at Isa. Sumisigaw si Isa sa lakas ng tugtog ni Noah at sinabing buksan ang pinto. Dahil hindi sumasagot si Noah, nakapagdesisyon si Isa na pumasok na lang sa kwarto ni Noah. Nang makapasok si Isa sa kwarto, nakita niyang walang malay si Noah dahil sa pag-inom ng kimikal, kaya dali-dali naman siyang tumulong. Di nagtagal naka-recover si Noah at sinabi kay Isa na nakakaranas siya ng depresyon dahil nawalan siya ng trabaho at kamakailan ay pumanaw naman ang kanyang ina. Nang marinig ni Isa ang sinabi ni Noah, pinayuhan niya ito at sinabi sa kanya na huwag saktan ang sarili at sinabing habang siya ay nabubuhay may pag-asa pa. Lumipas ang 2 linggo, naging malapit sila sa isa't isa at laging magkasama. Hindi rin nagtagal, ipinagtapat ni Noah ang kanyang nararamdaman para kay Isa. Natutuwa naman si Isa na tinanggap ang pagmamahal ni Noah. Pagkatapos noon, nagdeklara ng gyera si Noah kay Isa at napunta sa mainit ang digmaan ng dalawa. Kinabukasan nagtaka si Noah kung bakit wala ng laman ang apartment ni Isa, lalo pa lumalim ang pagtataka nito dahil hindi man lang siya nasabihan tungkol sa biglaan nitong pag-alis. Lumipas ang 1 linggo, habang nasa repair shop si Noah, bigla niyang napansin ang isang babae na kahawig ni Isa na naglalakad sa daan. Dali-dali niya naman sinundan ito hanggang sa kanyang trabaho at tinawag siya sa pangalan Isa, ngunit itinanggi naman ito ng babae na siya si Isa. Habang nakaupo si Noah, kinuha na niya naman ito ng litrato saka umalis. Pagkatapos habang nasa apartment, ikinwento ni Noah ang nangyari sa kaibigan niyang si Rex, ngunit sinabi naman ni Rex na baka kamukha lang ng babae si Isa o posibleng nagkaroon ito ng amnesia kaya hindi niya maalala ang nakaraan. Kinagabihan nagpunta si Noah sa isang bar at nakipagkita sa may-ari na si Raymond. At sinabi sa kanya na may isang babae na kamukha ni Isa na nagtatrabaho doon. Ipinaliwanag ni Raymond na kailangan magbayad ng malaking halaga upang makausap ang babae. Dahil hindi kayang magbayad ni Noah, tinitigan niya na lang ang babae habang sumasayaw. Kinabukasan sinundan ni Noah ang babae upang makumpirma kung siya nga talaga si Isa. Habang sinusundan ni Noah ang babae, bigla itong nawala at muling nagpakita sa kanya at sinabing wag na siyang sundan pa. Subalit ipinilit ni Noah na siya talaga si Isa at sinabing 2 taon na siyang naghahanap sa kanya at nagbabakasakali na makasama siyang muli. Dagdag pa ni Noah na nag-aalala siya sa kanyang kalagayan. Pinaaalala din ni Noah ang mga masasayang araw nila habang magkasama. Sa huli ay umamin din ang babae na siya nga talaga si Isa. Subalit sinabi niya kay Noah na kalimutan na siya dahil wala na siyang balak bumalik sa kanya. Pagkatapos habang nasa apartment, sinabi ni Noah kay Rex na muli silang nagkita ni Isa. Sinabi naman ni Rex na kalimutan na si Isa at mag-focus na lang siya sa kaibigan niyang si Julie na ipinakilala ni Rex sa kanya. Isang araw nagkasalubong sina Julie at Noah sa isang parking lot at dito ay tinukso ni Julie si Noah para sa isang mabilis at panandalian na kasiyahan. Dahil matagal nang walang araw si Noah, pumayag siya sa gusto ni Julie. Agad niya itong pinapasok sa kotse at nagbakbakan ang dalawa. Sa ibang eksena, habang nasa cafe si Isa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na nagsasabi na inaresto ng mga pulis ang kanyang ama dahil sa kanyang pagsusugal. Dahil wala nang pagpipilian, humingi ng tulong si Isa kay Raymond para mapakawalan ang kanyang ama mula sa kulungan. Pumayag si Raymond na tumulong, subalit sinabi kay Isa na lumalaki na ang mga utang nito sa kanya at nagsabi na kailangan niyang magtrabaho sa kanya hanggang mabayaran niya ang lahat ng ito. Kinagabihan sa bar nang makita ni Isa na sinasaktan ng isang lalaki ang kanyang kaibigan, pinilit niya itong paalisin sa bar. Hindi nagtagal dumating si Noah at ang bouncer ng bar para paalisin ang lalaki. Matapos ang kaguluhan, nagkaroon ng pagkakataon si Noah para makausap si Isa at dito ay sinabi ni Isa ang dahilan kung bakit siya biglang umalis at ipinaliwanag niya ang nangyari sa kanyang mga magulang.
Nagalit siya dahil sa pag-aaksaya ng pera na ibinigay niya na inubos lang sa pagsusugal at naging resulta sa pagkabaon nila sa utang. Sinabi din ni isa na ang pagkakaaresto sa kanyang ama kamakailan ay nagbigay sa kanya ng masamang epekto at napilitan na humingi ng tulong kay Raymond dahil gusto niyang masiguro ang paglaya ng kanyang ama mula sa kulungan kahit alam niyang lalong tataas ang mga utang na pinagdaraanan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nagdesisyon si isa na hindi siya susuko at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan ang kanyang ama. Matapos malaman ni Noah ang lahat ng kiramay si Noah kay isa at nagbigay ito ng suporta para sa kanya, sinabi ni Noah na handa niyang harapin ang mga pagsubok ng magkasama, subalit sinabi ni isa na kaya niya nang harapin ng mag-isa ang problema at ayaw niyang maging kaawa-awa sa paningin ni Noah. Kinabukasan pumunta si Julie sa apartment ni Noah para magtanong at humingi ng kasagutan tungkol sa kanilang relasyon dahil ilan beses ang inaararo ni Noah ang kanyang bukid. Sinabi naman ni Noah na kailangan na nilang itigil ang kanilang relasyon dahil may nararamdaman pa siya para kay isa. Nung gabing yun ikinwento ni Noah kay Rex ang sitwasyon at nagplano sila upang matulungan si isa sa pamamagitan ng pagpiyansa sa kanyang ama na nasa kulungan. Kinabukasan dumating si isa sa apartment ni Noah na umiiyak at sinabi kay Noah na hindi na niya dapat isali ang sarili sa problema ng pamilya niya. Ngunit sinabi ni Noah na gusto niya lang suportahan si isa sa kabila ng pagsubok na kanilang kinakaharap. Sinabi pa ni Noah na mahalaga ang pagkakaroon ng katuwang sa gitna ng mga pagsubok na ito at handa niyang ipaglaban ang kanilang relasyon. Subalit sinabi ni isa na wala na siyang nararamdaman para sa kanya, sinabi pa niya na lubog na siya ng utang kay Raymond na nagdudulot sa kanya na lalong pag-aalala, pero patuloy na naniniwala si Noah sa kanyang pagmamahal hindi tumigil sa pagkumbinsi sa kanya tungkol sa kanilang relasyon, at hindi na nakapagpigil ang dalawa at sila ay bumigay kaya nauwi sila sa matinding bakbakan, samantala si Julie na may sama ng loob ay lihim na kumuha ng mga larawan nila Noah at isa ng magkasama. Pagkatapos binigay niya ang mga larawan na ito kay Raymond kasama ng detalye at lokasyon. Mayroon malalim na dahilan si Julie sa kanyang mga kilos sapagkat nais niyang makuha ang atensyon ni Noah at masolo siya sa kanilang relasyon. Pagdating ni isa sa bar nag-away sila ni Raymond na humantong sa pamamagitan ng pagtali sa kanyang kamay. At iniwan siya sa isang kwarto. Kinabukasan sa tulong ng kanyang mga kaibigan nakahanap si isa ng paraan para makatakas. Subalit hinabol siya ni Raymond at muli siyang nahuli, hindi nagtagal dumating si Noah upang tulungan si isa na makawala na nagresulta sa isang labanan sa pagitan niya at ni Raymond dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si isa na kunin ang nahulog na baril mula kay Raymond at binaril siya. Sa pagtatapos ng pelikula makikita natin na nasa kasalan sina isa at Noah hindi pinalagpas ni Noah na makasama si isa kaya binigyan niya ito ng bulaklak. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.